Hello mga kapasta. Jorel po ang pangalan ko. Empleyado ng isang kantin sa isang university dito sa amin. Bale, isa ako sa mga cook ng kantin na ito. Pansamantala lang itong trabaho ko. Habang nag-iipon ako ng experience para matanggap sa mga restaurant sa labas ng bayan namin. Required kasi ang experience, lalo na sa tulad kong head chef ang target na posisyon. Noong kabataan ko, Sir Neb, may naranasan akong sobrang kakaibang bagay. Sobrang bata ako pa noon. Siguro grade 6 ako nang mangyari yon. Dahil nga bata pa, hindi ko pa gaanong naiintindihan kung ano yung nakita ko. Pero habang tumatanda ako, tsaka ko lang na-realize na hindi yun normal. Na maaaring nakakita talaga ako ng isang supernatural na nilalang. Bago ko gumraduate ng elementary, lumipat kami sa liblib na baryo kung saan nakatira sila lola. Hindi ko na maaalala kung bakit kami lumipat. Maaaring dahil hindi kami nakabayad ng renta o kaya dahil sakitin na noon si lola. Mag-isa na lang siya sa bahay niya. Hindi naman ako gaanong nalulungkot noon nung lumipat kami dahil hindi ko gusto yung mga kaklase ko. Madalas kasi akong mabuli at karamihan sa mga nagiging kaibigan ko ay mga babae na ibang-iba ang interes kumpara sa isang katulad ko. Nung lumipat kami, isa sa mga nagustuhan ko ay yung lawak ng pwedeng mapaglaruan sa lugar. Sa di kalayuan, may malawak na niyugan na sabi ni lola ay pagmamay-ari ng isang politiko noon na laging nananalo sa eleksyon. Naipagbili raw yung lupa na kinalalagyan noong malawak na niyugan. Pero 5 taon na raw ay walang bumalik para asikasuhin yon. Kaya nga raw sila na ang nakikinabang sa mga bunga na bigay ng mga puno ng niyog. Sa lawak ng niyugan, tumawid pa yon sa maliit na ilog na naging paborito kong paliguan nang lumipas ang mga taon. Eto na nga po ang nangyari. Isang hapon naglalaro ako sa niyugan gamit yung mga tau-tauhan kong laruan na nakukuha sa mga chichirya. Wala pa kaming 2 buwan doon sa lugar. Kaya hindi pa ako gaanong malapit sa ibang bata na kapitbahay namin. Habang naglalaro, bigla kong narinig sa di kalayuan yung mga yapak ng isang hayop. Paglingon ko, isa yung usa. Ang laki niya. Halos kasing laki niya si Papa kapag tumayo. May sungay siya na parang sanga ng puno at ang balat niya ay makintab na kulay kape. Para akong nahipnotismo sa ganda ng hayop. Nabitawan ko yung mga laruan na hawak ko at dahan-dahan akong lumapit doon sa usa. Habang palapit ng palapit ay nagtatago ako sa mga puno ng niyog para hindi ako makita ng usang abala sa pagkain ng manipis na damo. 3 dipa na lang yung layo ko nang marinig niya yung yapak ko. Umangat yung ulo ng usa. Nagkatinginan kami. At nakaramdam ako na para bang hindi hayop yung nakipagtitigan sa akin. Tsaka ito tumalikod at tumakbo palayo. Hindi ko rin alam, Sir Neb, kung anong pumasok sa isip ko. Pero sumunod ako doon sa usa. Tumakbo rin ako sa direksyon na pinuntahan nung hayop. Naisip ko na papunta sa ilog yung usa. Binilisan ko yung takbo. Nung marating namin yung ilog, buong akala ko na tatalon siya doon sa mga naglalakihang bato na nasa ilog para makatawid. Pero hindi niya ginawa yun. Bagkus ay dumiretso yon sa tubig. Imbis na lumangoy, tumapak siya sa tubig na parabang solidong bagay yung tubig ng ilog. Doon na ako sa puntong yon natigilan. Hindi lubos maisip ng mura kong edad kung papanong nangyayari yung pagtapak ng usa sa tubig. Nung makatawid yung usa, lumingon siya pabalik sa akin. Tapos ay unti-unting nagbago yung anyo niya hanggang sa naging isang batang lalaki na may sungay sa ulo. Mahaba yung tenga at walang saplot. Tinignan ko pa nga yung pagitan ng singit niya kung lalaki ba siya o babae. Pero Sir Neb, wala siyang ari. Kumaway siya sa akin at ngumiti. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Sobrang naguluhan ako sa mga nangyari. Basta ang nalaman ko na lang
ay nasa pinto na ako ng bahay namin. Palubog na yung araw. Tinanong ni mama kung bakit di ko dala yung mga laruan ko, pero hindi ako sumagot. Sabi ni mama sa akin, 3 araw daw akong nilagnat. Muntik na nga nila akong dalhin sa ospital, pero gumaling din naman ako. Hanggang ngayon Sir Neb, naiisip ko pa rin, anong klaseng nilalang kaya yon? Maligno ba o diwata? Nung tumuntong ako ng 3rd year high school, lumipat uli kami ng bahay. Patay na noon si Lola. At sa huling araw namin doon sa bahay, dumalaw ulit ako doon sa nyugan. Naghintay ako na baka sa huling beses ay makita ko ulit yung usa na naging bata. Pero hindi ko na siya ulit nakita. Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa atin. Raf na lang po ang itawag nyo sa akin. Incoming first year college. Bale, ang kukunin ko pong kurso ay architecture, katulad ng trabaho ng yumao kong papa. Isa sa mga paborito kong gawin, lalo na kapag weekends, ay dumalaw sa bahay nila lolo. 87 na si lolo. Sa sobrang tanda niya, halos hindi na siya lumalabas ng bahay. Nakukontento na lang siya na manood ng TV sa kanila. May nakatoka namang bantay sa kanya, kaya hindi naman kami nag-aalala sa kalagayan niya. Kaya ako dumadalaw sa bahay nila lolo dahil lagi siyang may magandang kwentong baon. Bawat Sabado na nakatambay ako sa kanila, may iba na naman siyang kwento na binabahagi sa akin. Sabi niya sa akin, mahilig daw talaga siyang mag-travel kung saan-saan. Narating na nga raw niya halos lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Sir Neb, ito ang pinakapaborito ko sa mga kwento niya. Nung minsang umuwi raw siya doon sa bukid kung nasaan yung nyugan nila. Matagal na raw yun, bago pa raw niya makilala si Lola. Napadpad siya roon kasi gusto niya sanang makita kung gaano ba kalaki yung nyugan na gusto sanang ipagbili ng pamilya niya. Dahil walang ibang matutuluyan, doon na raw natulog si lolo sa kubo na dating tulugan ng mga manggagawa sa nyugan na yon. Malinis pa naman daw yung loob at saka gumagana pa yung ilaw. Kalagitnaan ng gabi, habang pinapanood daw ni lolo yung mga bituin sa langit, nakarinig siya ng mga pagaspas mula sa kung saan. Tumayo raw siya sa pagkakahiga sa mga damo at tinungo yung nyugan kung saan niya narinig yung mga pagaspas. Sobrang dilim dahil nakalimutan niya raw dalhin yung maliit niyang flashlight. Hanggang sa nakita niya nga ang isang lalaki na nakahiga sa lupa. Agad na lumapit si lolo at tinulungan yung lalaki na makabalik sa may kubo. Nung makapasok sila sa kubo, tsaka lang na-realize ni lolo na hindi normal na tao yung niligtas niya. Isa raw yung aswang. Kinuha niya agad yung itak na nakasabit sa dingding at tinutok ito sa lalaking aswang na nakahiga sa kama. Pero imbis na ilabas ang pangil at takutin si lolo, nabigla raw siya sa sinabi ng aswang. Sinabi raw nito na kung papatayin daw siya, bilisan niya lang dahil pagod na raw siyang tumakbo sa mga taong ang tanging gusto ay gambalain ang mga tulad niyang nilalang. Hindi raw maintindihan ni lolo ang sinasabi ng aswang kasi ang pagkakaalam niya, mababangis na hayop ang mga aswang, mga mamamatay tao. Pero doon niya nadiskubre na hindi lahat ng aswang ay masama. Nagpakilala bilang gardo yung aswang. Naninirahan daw siya sa pusod ng gubat mag-isa. Hindi raw siya mamamatay tao. Ang tanging kinakain lang niya ay mga hayop sa gubat. At paminsan-minsan ay yung mga alagang manok at baboy ng mga magsasaka. Pero ni minsan daw ay hindi siya tumikim ng tao. Isa lang daw siyang nilalang na gusto ring mabuhay dito sa mundo. Pero hindi siya tinitigilan ng mga tao. Gusto siyang patayin ng mga ito sa pag-aakalang katulad din siya ng ibang mababangis na aswang. Binaba ni lolo yung itak. Nakita raw niya yung mga sugat sa katawan ni Gardo, kaya naniwala siya. Pinakain niya yung aswang ng tirang tinola na niluto niya.
Buong gabi silang nagkwentuhan at sabi sa akin ni Lolo, noong gabing yun, parang naging matalik na magkaibigan daw sila nung aswang na yon. Magkaiba man ang kanilang katauhan, nagkasundo sila sa ilang bagay. Kinaumagahan bago umalis yung aswang, ginising daw nito si Lolo. Binigay ang isa sa ngipin niya. Tinanong ni Lolo kung para saan yung ngipin. Pangontra daw yung ngipin. Ito ang magsisilbing babala sa ibang aswang para layuan at huwag gambalain ang isang taong tulad ni Lolo. Nakipagkamay pa yung aswang kay Lolo bago ito tuluyang tumakbo pabalik sa kung saan man siya galing. Hindi na raw ito bumalik pa. Hanggang ngayon, Sir Neb, nakasabit pa rin sa liig ni Lolo yung ngipin ng aswang na naging kaibigan niya. Lagi niya sa aming pinapaalala na lahat daw ng nilalang dito sa mundo ay may karapatan ding mabuhay ng normal katulad natin. Basta ba hindi sila mananakit ng iba. Hindi pa ako nakakita ng aswang o ano pa mang klaseng nilalang. Pero Sir Neb, naniniwala ako kay Lolo. Sabi niya sa akin, ako raw ang pamamanahan niya ng ngipin ng aswang. Natuwa naman ako sa sinabi ni Lolo. Pero lagi kong sinasabi sa kanya na sana matagal pa siyang mabuhay para mas marami pang kwento ang marinig ko mula sa kanya. Ako po si Jeremy. Itong ibabahagi ko ay isang karanasang talagang hindi ko malilimutan. Baguhan ako noon na empleyado sa isang Nyugan. 25 ako noon. Napalayas ako sa bahay namin kasi puro gulo lang daw at kahihiyan ang binibigay ko sa pamilya ko. Totoo naman yun, Sir Neb. Nalulung ako sa alak ng mga panahong yon. Umuuwi lang ako kapag hindi na diretso ang lakad ko. Tapos kinabukasan, maghahanap ulit ng makakainumang ililibre ako. Kapag naaalala ko yon, nahihiya talaga ako sa sarili ko. Unang buwan ko pa lang noon sa trabaho sa Nyugan ay nangyari na ang pinaka nakakatakot na karanasan ko sa buhay. Sinabi nung amo namin na wala raw trabaho sa ika-24 at 25 ng buwan. Pwede raw kaming umuwi sa kanya-kanya naming bahay. Ako naman dahil napalayas nga, sabi ko magpapaiwan ako. Nagsilingunan sila sa akin. Yun bang tingin na parang sinisiguro kung nababaliw ba ako o ano? Seryoso ka dyan? Tanong ng amo. Sabay sabi ko, opo, seryoso po ako. May mga tumawa. Tapos sinabi na hayaan na lang ako para malaman ko na rin kung ano ang nangyayari sa gabing yon. Hindi naman daw ako masasaktan. Nagtaka ako, pero inisip ko na lang na pinagtitripan lang ako ng mga gago. Kasi nga baguhan lang ako. Bago sila umalis lahat, sinabi pa sa akin na kahit ano raw mangyari, huwag akong lalabas ng bahay sa gabi pagdating ng araw ng ika-25. Natulog lang ako buong maghapon para na rin makabawi sa pagod at para may lakas ako sa mga darating na araw. Alas 9 ng gabi, naririnig ko na sa labas yung malakas na ihip ng hangin. Parang may nag-uusap pa pero hindi ko na pinansin. Minsan talaga may mga napapadpad doon ng mga taong taga-bundok. Yung mga nangangaso ng hayop sa gubat. Nakatulog ako pero mga hating gabi ay narinig ko yung mga kalabog na gumigising sa akin. Naitapon ko pa yung unan na yakap ko sa sobrang pagkabigla. Tumayo ako at pumunta sa pinto. May dalawang lalaki sa bintana. Mas lumapit pa ako. Doon ko nakita na butas-butas yung damit ng dalawang lalaki. Nagsimula na silang kumatok sa kahoy na dingding ng bahay. Tsaka ko lang nalaman na hindi lang sila dalawa, kundi lampas 10 ang nasa labas. Lahat sila sabay-sabay na kumakatok. Halos magiba yung bahay sa ginagawa nila. Napaatras ako. Hindi ko maintindihan yung mga nangyayari. Sino yung mga lalaking yon? At bakit nila ginagawa yon? Nagsalita ng sabay-sabay yung mga lalaki sa labas.
Napagbintangan lang kami. Tulungan mo kami. Hindi kami makabalik. Yun ang paulit-ulit nilang inuusal. Halos mabaliw na ako sa takot. Isa lang ang naisip ko. Mga kaluluwa ang nasa labas. Mga kaluluwang gustong makuha ang hustisya. Halos kalahating oras din akong nakinig sa mga katok at boses ng mga multo. Hanggang sa bigla na lang umalingaw-ngaw yung sunod-sunod na putok ng baril sa labas. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Isang oras lampas akong nanatili doon dahil sa sobrang takot. Paglabas ko, wala na yung mga multo. Kinabukasan, si Amo ang unang pumunta sa bahay. Kinamusta niya agad ako. Nakita niya siguro na wala ako sa sarili. Kinuwento niya sa akin kung bakit pinapaalis niya yung mga tao niya sa Nyugan tuwing ika-25 ng Pebrero. Noong panahon daw kasing yon, noong ang lolo pa lang niya ang nagmamay-ari nito, yung mga empleyado raw ng Nyugan ay napagkamalan ng mga sundalo na mga rebelde na kumukuta dito. Isang gabi nga dumaan ang mga sundalo sakay ng mga truck nila. Tsaka walang awang nagpaulan ng mga bala sa lahat ng mga empleyado na naroon. Simula noon, nagmumulto na raw ang mga ito sa mismong araw kung kailan sila namatay. Kaya pinapauwi niya yung mga manggagawa para hindi nila makita ang mga multo. Hindi naman daw nananakit ang mga ito, kaya wala akong dapat ipag-alala. Tumagal din ako ng 5 taon sa Nyugan na yon, Sir Neb. Pero hindi na ulit ako nagpaiwan kahit kailan. Kahit ika-25 man yan o anumang araw. Nagpaalam po ako sa isang katrabaho na ikwento sa inyo itong mga karanasan niya. Matagal ko nang gustong mag-submit dito. Pero sa 20 plus years kong nabubuhay, halos wala akong karanasang nakakatakot talaga. Kaya nga nang marinig ko itong kwento ng katrabaho ko, una ko agad naisip ang channel na ito. Itago na lang natin siya sa pangalang Totoy. Tubong probinsya. Una ko agad napansin sa kanya na sobrang tahimik niya. Para siyang loner na walang ibang kinakausap sa trabaho namin. Parang yun din ang pulso sa kanya nung iba ko pang mga katrabaho. Isang beses nag-team building kami, nagaganapin sa isang resort. Siguro dahil na rin sa kalasingan at sa pag-uudyok namin, nagkwento ng kanyang buhay si Totoy sa amin. Ganito yung kwento niya, Sir Neb. Noong kabataan niya, nakatira daw siya sa isang liblib na baryo kung saan napapalibutan ng bahay nila ng matataas na mga nyog na kayang-kaya niya raw akyatin nang walang kahirap-hirap. Masaya raw siya noon sa buhay nila. Kahit wala sila gaanong pera, ay hindi naman sila nawawala ng pagkain araw-araw sa dami ng mga tanim na gulay ng nanay niya. Porsigido raw talaga noon si Totoy na mag-aral para maiahon din ang pamilya niya sa hirap. Pero isang gabi ay umuwi yung tatay niya na wala sa sarili. Pagpasok pa lang daw nito, napansin agad ni Totoy yung mapulang mata na para bang kumikintab sa kadiliman ng gabi. Naupo ito sa mesa, kaya hinandaan na ng nanay niya ng makakain. Pero imbes na isubo ang kanin at ulam, tinabig ito ng tatay niya. Nagsibagsakan yung mga plato at baso. Pinataob ang mesa. Tsaka raw hinugot ng tatay niya yung itak sa tagiliran. Nagmamakaawa na silang mag-ina. Pero parang wala daw talaga sa sarili yung ama. Pagtaga ng tatay niya, sinangga ito ng nanay niya. Tsaka nito sinabi kay Totoy na tumakbo na ito palabas. Narinig pa ni Totoy yung ilang beses na pag-unday ng taga sa ina bago ito tuluyang makalabas. Tumakbo siya palayo, pero paglingon niya, nakasunod na sa kanya yung tatay niya. Sumisigaw ito na bumalik siya. Tumakbo raw ng tumakbo si Totoy. Natakot siyang pumunta sa mga kapitbahay dahil baka madamay pa ang mga ito. Kaya ang ginawa niya raw ay umakyat sa nyog at nanatili doon
hanggang sa mag-umaga. Nakatulog pa nga raw si Totoy. Nasa tuktok siya, kaya maayos ang pagkakaangkla niya sa puno. Mabuti na nga lang daw at hindi siya nahulog. Nagising siya sa boses ng tumatawag sa kanya mula sa ibaba. Pagtingin niya, si Kapitan yun. Papasikat na raw yung araw noon. Bumaba siya at doon niya ikinuwento ang nangyari. Sinabi sa kanya ng kapitan na natagpuan daw yung tatay niya na nalunod sa may ilog. Wala nang buhay, pero hawak pa rin yung itak na ginamit para patayin yung nanay niya. May mga nagkwento na nakakita raw sa tatay niya bago umuwi ng gabing yon. Meron daw itong binato na itim na ibon na pinaniniwalaan ng mga taga roon sa kanila na isang maligno. Maaaring ito raw ang dahilan kaya umuwi ito sa kanilang wala na sa sarili at kaya niya rin nagawa ang ganoong klaseng pagpatay. Napunta raw si Totoy sa isang bahay ampunan hanggang sa may nag-ampun sa kanya at ito ang tumulong sa kanya para makapagtapos ng pag-aaral. Pagkatapos yung ikwento ni Totoy sa amin, parang nag-iba ang tingin namin sa kanya. Nalaman namin kung bakit siya laging tahimik. Sabi ko nga sa kanya na sobrang tapang niya, na kung ako siguro yun, nabaliw na ako sa takot at lungkot. Ngumiti lang siya at sinabing sanay na raw siya. Hanggang ngayon, Sir Neb, kapag naaalala ko yun, parang napaparanoid din ako. Naisip ko na anumang oras, pwede ka palang mawala sa sarili at magawa ang mga bagay na karumal-dumal. Siguro ang aral po dito sa kwento ng katrabaho ko ay irespeto natin ang mga nilalang na hindi tayo pamilyar. Hello mga kapasta, Arthur po ang pangalan ko. Lampas 30 na ang edad at sa ngayon sa awa naman ng Diyos ay nakahanap ako ng maayos na trabaho na pinambubuhay ko sa pamilya ko. Bale, mekaniko na po ako ngayon. Halos walang day off sa ganitong klaseng trabaho. Kapag hindi ka pumasok, wala ka talagang kikitain. Kaya nga pinagbubutihan ko para makapagtapos yung 2 kong anak. Ang kwento ko pong ito ay nangyari noong mga panahong bagong graduate ako sa high school. Imbis na mag-aral sa kolehiyo, mas pinili ko na lang na magtrabaho muna dahil alam ko na hindi kakayanin nila nanay at tatay ang gasto sa aming magkakapatid kung sabay-sabay kaming mag-aaral. May 2 pa kasi akong kapatid na nasa college din, kaya nga sabi ko sila na muna ang mauna. Kapag tapos na sila ay tsaka na lang ako magpapatuloy sa pag-aaral. Ang dami kong pinag-applyan noon, Sir Neb, pero mahirap talaga kapag high school graduate ka lang. Yung kaibigan ko ang kumuha sa akin at sinabi niya na pwede niya raw akong tulungan. Pwede niya raw akong ireto doon sa kakilala niya na may koprahan sa kabilang bayan. Natanggap naman ako at tumagal ako ng lampas 5 taon doon. Sobrang hirap ng trabaho kumpara sa kakarampot na kita. Pero dahil nga wala naman akong ibang pagpipilian, tinanggap ko na lang. At least nakakatulong din ako sa bahay kahit papano. 2 taon na ako nung minsang may sinabi sa akin si Lolo Martin. Isa siya sa mga pinakamatagal ng manggagawa doon sa kuprahan ng nyog. Dahil sa katandaan, tanging pag-i-inventory na lang ang trabaho niya. Sabi ni Lolo Martin, sabihan ko raw si Alfred na wag munang magtrabaho. Tinanong ko siya kung bakit. Una ay hindi pa sumasagot si Lolo Martin. Pero sinabi niya rin na may itim na aura daw kasi sa ulo si Alfred. Masamang pangitain daw yon. Nung umalis si Lolo, sinabi ko yun kay Alfred. Nawi na lang bahala lang niya. Sabi pa niya, moderno na ang panahon ngayon. Tapos nagpapaniwala pa ako sa mga ganoong klaseng pangitain. Baka raw dahil yon sa katarata ni Lolo Martin, kaya may nakikita siyang itim. Kahit ako duda rin. Nagpatuloy yung araw. Lunch break habang kumakain kami. Paglingon ko sa direksyon ni Alfred, muntik na akong mapasigaw nang makita na parang may ulap nga siya sa ulo.
kulay itim na halos takpan na ang buong mukha niya. Buong hapon na hindi mawala-wala ang tingin ko kay Alfred. Nakaabang lang ako kung totoo nga yung sinabi ni Lolo Martin na may masamang mangyayari sa kanya. Mga 3:00 ng hapon, umiihi ako nun. Humarap ako sa isang niyog na nasa gilid ng kubo namin at doon ako umihi. Tsaka ko lang narinig yung malakas na sigawan. Hindi ko na tinapos yung ginagawa ko. Naihian ko pa nga yung salawal ko nun. Tinignan ko kung anong nangyayari. May pinagkakaguluhan yung mga tao. Nakapalibot silang lahat sa nakahigang katawan ni Alfred. Paglapit ko, Sir Neb, kitang-kita ko kung papanong lumubog yung bumbunan ni Alfred. Sabi nung mga nakakita, nabagsakan daw ng nyog sa ulo si Alfred. Hindi na umabot sa ospital si Alfred. Sa ambulansya pa lang ay sinabi na nung nurse na kasama na wala na raw itong buhay. Kaming naiwan doon sa nyugan ay hindi makapaniwala sa nangyari. Nung dumating si Lolo Martin, ako agad ang hinanap niya. Sinabi ko sa kanya na hindi kasi naniwala sa akin si Alfred. Hanggang ngayon po, Sir Neb, paminsan-minsan ko pa rin nakikita sa mga tao ang itim na parang usok sa ulo nila. Minsan nakakasabay ko sa mga jeep, nakakasalubong sa daan. May isang beses nga na nakita ko yun doon sa bagong silang na anak ng kaibigan ko. 2 araw ang lumipas ay namatay ito dahil sa impeksyon. Pero wala na rin akong magagawa. Ito ang bigay ng Diyos sa akin. Siguro gagawin ko na lang ang lahat para magamit itong kakayahan na ito sa mas mabuting paraan.